Brothers and sisters in Christ. Good morning, Father. In the first reading, the prophet Malachi clearly tells us, brothers and sisters, that God will reward the good. And all those who listen and obey Him and will receive good things from Him, and He will punish those who do not listen and disobey Him. This is what we heard in the first reading. It is a reminder for us, brothers and sisters, to enter into conversion. Okay? Huwag tayong manatili sa ating katigasan ng puso. At huwag tayo manatili sa ating kasalanan. Ito ay nagdadala sa atin sa kapahamakan. At sa halip, sundin po natin ang utos at ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Dahil ito ay magdadala po sa atin, mga kapatid, sa kagandahan ng buhay. Magdadala sa atin sa totoong buhay. At sa Ebanghelyo naman, ay nagpapakita po sa atin ng kung anong imahen ang ating Diyos Ama, ang konkretong imahen ng ating Diyos Ama, the image of our Father in heaven. Ang Diyos na nakikinig at nagbibigay sa atin kung tayo ay madasalin. At ang ibinibigay niya po sa atin ay pawang kabutihan lamang. Narinig natin yan sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pawang kabutihan lang ang binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Our Lord Jesus Christ says, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. Ngunit minsan, mga kapatid, nagtatanong po tayo, di ba, sa sarili po natin, kung ganyan ang ating Ama na nasa langit, na siya ay mapagbigay, bakit hindi naman natin palagi nakukuha ang ating hinihingi? Minsan nagpipray tayo, hindi naman ibinibigay. Minsan ibinibigay din, pero napakatagal na makuha natin ang ating hinihingi. It seems that we ask, but we do not receive. At ang iba nating hiningi, mga kapatid, sabi ko nga, parang ang tagal na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos na Ama. Well, ang Ebanghelyo, the Gospel today, hindi nagsasabi sa atin kung bakit hindi kaagad ng Diyos ibinibigay ang hinihingi natin. Sa talinghaga na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo, nagtuturo po sa atin kung ano ang dapat nating gawin. So, ang importante, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, persistence. Pagtitiyaga or perseverance, yung tiyaga, ito ang kailangan po natin. Ito ang nagdadala sa atin sa kababaang loob. As Jesus taught His disciples to pray, He reminds us today to persistent and truly trusting in our prayer. It is in prayer, brothers and sisters, that we open ourselves to God. It is in prayer that we profess our trust and hope in the Father. Mahal tayo ng ating Panginoong na nasa langit. Mahal tayo ng ating Ama. Huwag nating kakalimutan yan. Ibinigay na niya ang pinakamahalaga sa buhay po natin. At sino yon? Ang kanyang anak, na ang ating Panginoong Jesucristo, na inalay yung buhay para tayo ay mailigtas sa kamatayan, para tayo ay mabuhay, mga kapatid. At binuksan niya po ang pintuan ng langit para sa atin. Ibinigay sa atin ang kanyang Espiritu Santo. So, ano pa ang hingiin natin na napakahalaga, na ibigay na sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So salamat sa Diyos
na patuloy na nagmamahal po sa atin. At brothers and sisters, no, we don't forget, huwag nating kalimutan na ipagdasal po yung kapayapaan doon sa nangyayari ngayon, no, nagyera sa Israel at Palestine. No, nakakadurog ng puso, mga kapatid, yung naranasan ng ating mga kapatid doon. At ipagdasal din natin ang libo-libong namatay sa earthquake doon sa Afghanistan. So, yan mga kapatid, no? Huwag tayo mawala ng pananampalataya sa Diyos. Lahat na ito ay mayroong pinapahiwatig ang Diyos sa atin. Amen.